Boss, omelette, boss. Hey yo, what's up mga koshi? So ngayon nga pala ay ginaganap ang Halloween party dito sa aming hotel. So ito, nag-omelette and curving lang muna tayo. Brunch ngayon yan. Hindi lang basta omelette ang gusto ng guest dyan. Meron din kami sunny side up, merong super easy, merong medium, at meron ding super hard. Yung mga tutong-tutong na yung gilid, yun yung super hard. Sa omelette din, meron ding syempre yung Philippine style. Lagi kong inaano yan, nire-recommended ko yan sa mga guests. Alam nyo ba kung ano yung Philippine style na omelette? Yung kamatis at sibuyas. At pagdating din sa omelette mga koishi, meron din tayo dyan na egg white lang. Yun yung healthy na omelette syempre. Tapos meron kami dyan mga naka-ready na diced tomato, diced onion, mushrooms, ham, green pepper, at cheese. Actually, sa omelette, meron din Spanish style naman. Yun yung potato, naka-mashed potato siya, tapos itlog. Yun, i-omelette mo siya. At meron din American style. Ang American style naman, yun yung put everything. So lahat ng binanggit ko kanina, yun yung ilalagay natin sa omelette. Yun yung American style. Meron din naman yung ham and cheese lang. At meron din naman yung French style naman. Yung French style naman, yun yung may butter. Tapos yung tulad ng ginagawa dito na tamagoyaki sa Japan, yung naka-roll yung pinaka-shape niya. At meron din naman yung mushroom at saka sibuyas lang. At kung mahilig ka naman sa zucchini, pwede mo rin gawin yung omelette. Zucchini cheese omelette siya. Plus, lalagyan mo lang din ng sibuyas or kung spring onion, pwede rin yan. Kung mahilig ka talaga sa omelette, napakaraming klase ng omelette kahit na ano. Basta alam mo lang gawin, pwede mo siyang lutuin. Pwede mo nga rin siyang gawing negosyo, yung puro omelettes lang talaga, di ba? Tapos bahala na kung gusto nila ng kanin or tinapay lang. Siyempre, sasabayan mo yan ng kape or juice lang. Or kahit yung mais, dudurugin mo yung mais tapos lalagyan mo ng sibuyas. Sarap nun. O kaya naman, spinach tsaka dinurog na mais. Sarap nun. At syempre dito sa Japan, yung style naman na ginagawa nila, yung kanin tapos nilalagyan nila ng ketchup tsaka sibuyas. Then mag-aano nga sila ng omelette na napaka-fluffy niya. Isa din yung masarap na version ng omelette. At dumako naman tayo sa pagka-curving. Sa pagka-curving, syempre kailangan napakatalim ng iyong kutsilyo dyan. Dahil nga may mga gusto na super thin, tapos yung slightly, tsaka yung thick. Syempre may mga guest din na ayaw yung masyadong matabang part, yung puro laman lang. Meron din naman gusto yung masyadong mataba. Ito nga palang kina-curving ko, ito yung prime beef. Kung minsan naglalabas din kami dyan ng lamb tsaka turkey. At siya nga pala si Abon, si Chef Abon. 52 or 53 years old na yan, pero napakabangis niyan. Hindi lang sa pagluluto, pati na rin sa cheeks. Compounded mushroom? No, everything except mushroom. Okay. Thanks for food. Alright. O siya mga koshi, hanggang dito na lang. Laging tatandaan na no one born as a great cook. One learns by doing again and again. Sana marami kayong natutunan ngayon sa aking vlog. Isang omelette lang yan pero napakadaming klase ng pwede mong gawin. O siya, hanggang sa muli. Babush!